Isa daw sa mga dahilan mga kababayan kung bakit umalis sa gabinete itong si VP Inday Sara Duterte ay dahil sa malawakang kurakutan na nangyayari ngayon sa gobyerno. At hindi na lang daw siya lalayo mga kababayan ha. Ang pinoint out niya ay etong ahensyang pinagtatrabahoan niya dati. Ang Department of Education daw mga kababayan. Naanya, kahit siya, ang department secretary, ay wala po daw siyang magagawa mga kababayan dito sa kagustuhan ng powers that be. Pagdating daw sa pondo. Oh, eto raw ang pinaglalaban ni VP Sara dati. Last year mga kababayan, na mayroon siyang nakitang anomalya dito sa paglalaan ng budget sa Department of Education. Gusto daw niya itong itama mga kababayan pero pinagkaisahan daw siya ng mga sama-sama tayong babangag muli. Oh, nag-unit team na daw ang mga buhaya mga kababayan. At parang na-outnumber daw siya dahil ang mga itong mga buhaya ay nagsisingit ng mga budget dyan sa pondo na kakainin nila. Sinubukan daw yung i-fix si VP Sara mga kababayan pero nagwagi pa rin ang mga buhaya dahil sama-sama silang babangag muli. Oh, sama-sama silang naging milyonaryo mga kababayan. Kaya ngayong taon na ito mga kababayan, inulit na naman daw. Yun pa rin daw ang gusto. Kaya sabi ni Sara, tama na ito. Stop na. Hindi na daw niya masikmura ang mga kurakutan na ito. Not to mention mga kababayan ha, na ang sinasabi nito si VP Sara ay ang kanyang ahensya lang sa Department of Education. At ngayon din daw ang nangyayari mga kababayan sa iba't iba pang mga ahensya ng gobyerno. Kaya nagiging systemic po nga raw ang korupsyon under the Marcos administration. Panoorin po natin itong sinasabi ni VP Inday. Ma'am, meron pong mga manifesto ang retired PMAers, mga retired generals. Sinisingil po nilang administration sa sablay na sistema sa anti-flooding at meron silang panawagan kontra corruption. Sinabi nila ma'am na dapat na daw magdeklara ng war against corruption sa Pilipinas bilang Vice President at malapit po sa mga taga-AFP at malaki ang paggalang nila sa iyo ma'am. Ano pong masasabi niyo? Totoo yan. Totoo talaga yan. Oh. Confirm ni VP Inday. Totoo yan. Totoo talaga yan. Oh. Inulit pa. Diba? Kahit si Senator Amy Marcos, meron na siyang interview kung saan sinabi niya na naglalagay ang mga congressman at sinabi pa niya, diba, meron siyang kwento na nangyari talaga na conversation sa kanila nangyari sa kanila noong congressman na mayroong corruption sa flood control project. In fact, isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign. Pero hindi sa DPWH. Ang sa Hindi na siya lalayo mga kababayan. Ang example niya ay ang kanyang ahensya. Department of Education. Meron akong protesta sa ginawa sa budget sa Department of Education. May protesta? Sinubukan ko na ayusin siya last year. Pero parang walang narinig. Sinubukan parang walang narinig ang mga bingi mga kababayan, di ba? Mga bingi itong nakaupo ngayon ko na ayusin siya pagdating namin sa Senate. Walang walang nagawa yung mga senators. Walang nagawa pati mga senador. Kasi ang budget ba kababayan nag-originate yan doon sa Kongreso ni Natambaluslos. Meron siyang proof kasi on record lahat. So tama record. Yung sinasabi nila na dapat meron talagang war against corruption. Tama Pero ano maaasahan natin sa Marcos administration ngayon mga kababayan na kilala nga. Di ba ang issue nga nitong mga Marcos, dati-rati pa ay ang pagiging kurap. Oh, Diyos mio. Ngayon, nasampal na sa atin ang katotohanan na 2 years pa lang ha. Oh, kitang-kita na ang ebidensya. Titingnan ninyo yung budget ng 2024. Ayoko lang magsalita doon sa ibang mga departments kasi hindi ko naman hawak yung mga papel nila. Sa DepEd pa lang yan mga kababayan ha. Ano pa kaya sa ibang ahensya? Pero kung basahin mo lang yung GAA at i-trace mo kung saan pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera. Hindi maayos ang pag-handle ng pera. Napupunta sa mga buhaya. Ang budget ng gobyerno. So, isa yan. Kawawa ang mga taxpayers, mga kababayan, no? Tayo, sa pilitang kinakaltas sa ating sahod. Wala nga tayong choice dahil pag tanggap natin ng ating sahod ay may kaltasan na tax. Diyan napupunta mga kababayan sa mga buhaya.
sa yung tinanong kanina ng GMA, sabi niya ano yung mga rason. Sinabi ko, 'di ba? Sabi ko personal, trabaho, DepEd budget, andun yan. Sinubukan ko rin naman ang problema ko kasi last year, kapag pinilit ko at pinilit ko yung problema ng Department of Education, maho-hostage lahat ang buong budget. See, mga kababayan, walang magagawa si Sara dahil etong mga buhaya, mga kababayan, i-hostage ang kanyang budget kapag aangal siya dito sa gusto ng mga tambalustos na ito. Hindi gagalaw ang pamahalaan at hindi din siya, makakasira din siya sa bayan kung ma-hostage yung budget. Pero sinubukan kong itama yung nakita kong mali. Pero syempre, wala akong nakuhang suporta at wala akong nakitang pagbabago. Kaya sabi ko, hindi siya mauulit sa akin. Hindi nga masikmura ni VP Inday, mga kababayan, kaya umalis. Sa budget ng 2025, hindi ko na kaya na ako pa rin yung hawak ng Department of Education budget and uulitin lang yung ginawa dati. Ma'am, mensahe ninyo sa mga See? Kaya ikaw, Anggara, kung sa tingin mo ay okay lang dyan sa Department of Education is alam na namin na alam na namin na kaisa ka sa kanila. Anyway, mga kababayan politician senador. Senador. PMAers na i-gain po ng signature campaign. Fight against corruption, panawagan nila, ma'am. Yes, oo. At hindi lang yan, kung pwede dagdag. Paano yan? Fight lang. Tapos ang presidente mismo ay wala. Bingi. Ano kaya mas magandang gawin, mga kababayan? Mag-antay lang ng 2028. Paano kung di bababa? Dahil sabi ni VP Inday Sara is, ang purpose daw nito mga bangag administration, mga kababayan, is to perpetuate the power. In power. Ayaw na dang bumaba, mga kababayan, dahil nalasing na sa kapangyarihan. Gagayahin ko ang aking daddy na 20 years. Tagan natin, fight against terrorism, fight against criminality, fight against illegal drugs. Di ba? Narinig yung sinabi ni Sara? In-stress talaga niya, fight against illegal drugs. Mayor, Vice President, another question po, parang follow-up dun sa sinabi nung sa survey na din ng GMA. Ma'am, kasi malapit na yung midterm election. Tinanggal ang leader kami sa SMNI na sumuport sa inyo, unity. Alam mo naman, ma'am, pag sumuporta si Pastor Apollo Sikibuloy at ang SMNI, bigay talaga kami, ma'am, diba? Pag nakita talaga ni Pastor na ito... Grabe, no? Pati mga asset ng SMNI ay pina-freeze. Paano na yan mag-ooperate ang media ng SMNI kung pinifreeze ang asset? Talagang pwede mo bigyan ng kumpiyansa na hindi talaga na we're in good hands. All out talaga kami, Vice President. Ngayon, ma'am, meron kami freeze orders sa mga accounts ng KOJC, ng SMNI, aside pa sa, diba, ginurgur ang franchise namin. And talagang ginawa nila ito few months before filing of the COC. Yan ang purpose nila, mga kababayan, para itong grupo ng nina Duterte ay hindi magagamit ang SMNI para mangampanya. And then, punta na tayo sa campaign period. And then, kina-question nyo nga yung ginawang survey, ma'am, diba? Na ngayon lang kayo nakakita ng survey na tinatanong kung pro-Duterte ka or pro-Aquino ka or pro-BBM ka. Ma'am, why are they so obsessed in destroying us na? I'm confident to say this. Pinaniniwalaan tayo kapag kinakampanya natin ng isang tao na talagang sa tingin ng tao, kada kapag ito ay in-endorse si Pastor ng SMNI, sana hindi na sila mabudol, ma'am. Talagang ipapanalo talaga, ma'am. Never again to budol. Because they think your endorsement could also mean pwede silang manalo, and they don't want whoever is na i-endorse yung manalo po, and they're using this survey po and destroy yung mga pwedeng allies ninyo na makatulong sa mga tatakbo at kalaban ng administrasyon. Ang motive dyan is sa tingin natin, mga kababayan, is isa rin yung mind conditioning, mga kababayan, dahil mayroong mga akusasyon na mandadaya na naman daw sa halalan. Para mag-justify ang kung sakaling mag-landslide victory itong mga sama-sama tayong babangag muli, ma-justify nila ang kanilang dayaan. Yan ang teorya, mga kababayan, ni Glenn Chong. very simple.
mababasa mo naman kaagad ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. Very obvious. Sa lahat ng Obvious, naririnig mo, masyado. nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Sa akin na ito Kaya forever. sisirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira. Yan yung motibo dyan. Tripping All lang, about politics. Everything is all about A politics and diktador. power. How long will the Duterte stand po for the Filipino people? Yun na lang, yun, not na lang. Yun, lagi naman ang kasama namin sa Davao City pa lang kasama namin Taong Bayan. We've always been outsiders. Nakita natin yun sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman siya kasali doon sa mga grupo ng mga politiko na laging safe Si PRD was always in the eye. Always the eye of the storm, PRD, dahil para sa kanya Taong Bayan yung kasama niya, hindi mga politiko. So hanggang ngayon, nandyan pa rin kami sa Taong Bayan. Kung makikita nyo, sino ba yung mamaisog rally, diba? Sino ba yung Taong Bayan. conduct ng mga maisog meetings? Wala naman kayo nakikitang politiko dun Lahat sila, mga ordinary citizens, lahat sila Taong Bayan. So hindi ko lang alam kung hanggang kailan nandyan ang suporta ng Taong Bayan. Pero kami, for all eternity, yung pamilya namin nandito para sa tao. For all eternity. Duterte forever. At least mga kababayan, may ganitong klaseng mga mga leader na may talagang concern para sa taong bayan. Hindi kagaya ng mga tao ngayon nakaupo na powers that be na, Diyos mio, ang concern lang, paano magpayaman? Paano sama-sama maging milyonaryo? So ano masasabi po niyo dito mga kababayan sa hindi na masikmurang kurakutan itong si VP Inday Sara under the Marcos administration? Post your comments below.